Delikadong gulo. Turkey nagbabala habang nagpapainit naman ng tensyon ang Iran. Habang nagpapatuloy ang bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas, ay mas lalong umiinit ang sitwasyon sa buong Middle East. Sunod-sunod ang mga sagupaan, pag-atake at mga lihim na usapan na konektado sa iba't ibang bansa at grupo. Sa dami ng nangyayari, mahirap nang malaman kung sino ang totoong may kontrol sa mga kaganapan. Pero ang tanong, ano ba talaga ang tunay na layunin sa likod ng mga hakbang na ito? Alamin natin kung ano na ang tunay na kalagayan sa Gaza, Lebanon, Iran at Syria. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa kasalukuyan, habang patuloy ang labanan sa Gaza, ay mas lalong umiigting ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas. Nitong mga nakaraang araw ay nakontrol na ng Israel ang tinatawag na Morag Corridor, na isang mahalagang bahagi sa katimugang bahagi ng Gaza Strip. Ayon sa mga security expert, ang pagkakaroon ng kontrol sa lugar na ito ay makatutulong para mas mapalakas ang pressure laban sa Hamas at maaari rin daw itong maging daan para mas mapabilis ang isa pang kasunduan kaugnay ng mga hostage na hawak ng grupo. Samantala, habang nangyayari ang mga ito, ay pinipili ng armadong sangay ng Hamas na umiwas muna sa direktang sagupaan laban sa mga tropa ng Israel Defense Forces hanggat hindi pa tuluyang pumapasok ang mga sundalo sa mga mataong lugar sa loob ng Gaza. Sa gitna ng ganitong tensyon ay muling nagkaroon ng pagkilos ang IDF sa Sajaya kung saan napatay nila si Muhammad al-Ajla na isang bagong pinuno ng Hamas Battalion. Siya ay pumalit lamang sa naunang leader na napatay rin isang linggo bago yon. Sa kabuuan ay ito na ang ikalimang beses na napilitan ng Hamas na magpalit ng leader sa nasabing unit na nagpapakita kung gaano kalakas ang mga isinagawang operasyon ng Israel sa lugar. Sa isa pang operasyon ay napatay rin ng mga puwersa ng Israel ang isang kasapi ng grupong tinatawag na Nuba. Ang taong ito ay sinasabing isa sa mga lumahok sa karumaldumal na pag-atake noong October 7, 2023. Ayon sa mga ulat, kasama rin siya sa mga taong naging bahagi ng isang seremonya kung saan ipinakita sa publiko ang mga pinalayang bihag. Subalit ngayong wala na siya, ay tuluyan na rin daw siyang nabura mula sa plano ng grupo. Sa kabilang banda ay may mga ulat rin na lumabas mula sa ilang media sa mundo ng mga Arabo na nagsasabing may panukala umano ang Israel para sa pansamantalang kasunduan sa Hamas. Ayon sa mga detalye, kasama sa alok na ito ang isang tigil putukan na magtatagal ng 45 days, ang pagpasok ng tulong para sa mga mamamayan sa Gaza, at ang pagpapalaya sa ilang mga bilanggong Palestinian na nakakulong sa Israel kasama na ang ilan na may habang buhay na sentensya. Kapalit nito ay inaasahan ng Israel ang pagpapalaya sa 9 na bihag na buhay pa at ang pagbabalik ng 16 na bangkay ng mga taong namatay habang hawak ng Hamas. Pero ayon sa isang mataas na opisyal ng Hamas, hindi nila tinanggap ang alok. Isa raw sa pangunahing dahilan ay dahil wala sa panukala ang tiyak na pagtigil ng digmaan at walang malinaw na plano kung kailan aalis ang mga sundalo ng Israel mula sa Gaza. Gayun din naman, habang nagpapatuloy ang mga negosasyon ay bumisita naman si Prime Minister Benjamin Netanyahu kasama ng pinuno ng militar ng Israel sa hilagang bahagi ng Gaza upang personal nilang makita ang kalagayan ng mga sundalo at lugar. Kasabay nito ay kinumpirma rin ng mga opisyal na inaasahan na nilang darating ang malaking supply ng mga bala at iba pang kagamitan mula sa United States, partikular para sa Air Force ng Israel. Bukod sa Gaza, malinaw na ang mga paghahandang ito ay posibleng may kinalaman din sa isang mas malawak na hakbangin laban sa Iran. Sa katunayan ay hindi lamang sa Gaza umiinit ang sitwasyon. Sa bahagi ng hangganan ng Israel at Lebanon ay lumalala rin ang tensyon. Naitayo na ang 5 pang bagong outpost sa loob mismo ng teritoryo ng Lebanon at may mga bagong outpost rin na inilagay sa pagitan ng hangganan at mga pamayanang nasa hilaga ng Israel. Mula noong huling bakbakan ay mahigit 130 na miyembro ng Hezbollah ang naiulat na napatay ng Israel. Sa mga bagong pwestong ito ay mas mabilis nang makapagpadala ng drone para manmanan ang mga kilos ng kalaban at agad na makapagsagawa ng pag-atake kapag kinakailangan. Ngunit habang patuloy ang mga aksyon ng Israel ay nagsalita rin ang kasalukuyang Pangulo ng Lebanon, si Joseph Aoun. Sa kanyang pahayag ay mariin niyang sinabi na wala silang balak makipag-ayos o mag-normalize ng relasyon sa Israel sa ngayon. Dagdag pa niya may plano rin silang isama ang Hezbollah sa opisyal na hukbong sandatahan ng Lebanon. Ngunit kung ito ang plano ay kailangan nila itong madaliin dahil ayon sa mga ulat ng Israel, patuloy na nababawasan ang mga miyembro ng Hezbollah dahil sa walang tigil na pagtugis sa mga pinuno ng grupo.
Samantala sa isa pang bansa sa rehiyon tulad sa Jordan ay 16 na katao ang naaresto dahil sa umano'y pagkakasangkot nila sa paggawa ng mga misil na sinasabing konektado sa Hamas. Bagamat hindi pa lubos na malinaw ang lahat ng detalye, ay tinitingnan ito bilang isa sa mga ebidensyang nagpapakita ng lawak ng ugnayan ng mga grupong armado sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Kaugnay pa nito sa panahong abala ang karamihan sa pagbabantay sa mga kaganapan sa Gaza, Lebanon at Iran ay hindi rin dapat kalimutan ng Syria. Ayon sa ilang ulat, ipinaabot na ng pamahalaan ng United States sa Israel ang kanilang intensyon na paalisin na ang mga natitirang special forces ng Amerika mula sa Syria. Ayon pa sa mga balita, ang desisyong ito ay may kaugnayan sa kahilingan ng Pangulo ng Turkey na si Recep Tayyip Erdogan. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng pag-aalala sa panig ng Israel dahil kung tuluyan mangyari ito ay maaaring mag-iwan ng puwang sa rehiyon na maaaring samantalahin ng mga kalaban. Kaya't may mga ulat na nagsasabing sinusubukan ng Israel na pigilan ang ganitong hakbang ng Amerika. At habang umiikot ang mga diskusyon sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, ay patuloy pa rin ang tanong kung gaano kalaki ang papel ng Iran sa lahat ng ito. May mga usap-usapan na may lihim na pakikipag-ugnayan ang ilang mga opisyal mula sa United States at Iran. Sa isang pulong na ginanap sa Oman, ay sinabi raw ng mga kinatawan ng Amerika na may panukala silang ilipat sa ibang bansa ang mga enriched uranium ng Iran upang maiwasan ang posibleng paggamit nito sa paggawa ng nuclear weapons. Isa sa mga nabanggit na maaaring paglipatan ay ang Russia. Pero base sa ilang ulat ay inaasahang hindi ito papayag ang Iran. Dahil sa sunod-sunod na mga pangyayaring ito ay malinaw na hindi lang Gaza ang sentro ng kaguluhan. Ang buong rehiyon ng Middle East ay tila isang malaking stage kung saan sabay-sabay na nagaganap ang mga labanan. Mula sa mga rebeldeng Houthi sa Yemen, sa mga grupong Shia sa Iraq, sa Hezbollah sa Lebanon, hanggang sa Hamas sa Gaza, ay lahat ng ito ay pinaniniwalaang may koneksyon at ginagabayan ng parehong grupo, ang Islamic Revolutionary Guards Corps ng Iran. Habang patuloy ang presensya ng mga Israeli soldiers sa loob ng Gaza Strip, ay kapansin-pansin na hindi sila basta-basta sumusugod. Sa halip ay dahan-dahan at maingat ang kanilang pagkilos, lalo na sa mga open at hindi masyadong mataong lugar. Sa ngayon ay kakaunti lamang ang naiulat na direktang sagupaan sa pagitan ng mga tropa ng Israel at ng mga armadong grupo tulad ng Hamas at Islamic Jihad. Hanggat hindi pumapasok ang mga Israeli soldiers sa mga lugar kung saan maraming tao ay patuloy namang umiiwas sa banggaan ng mga militanteng grupo. Ayon sa ilang opisyal ng Hamas, sinasadya nilang hindi sumugod upang bigyang daan ang mga pag-uusap tungkol sa posibilidad ng kasunduan sa pagpapalaya ng mga bihag. Sa gitna ng ganitong kalagayan ay unti-unti nang nakuha ng Israel ang buong kontrol sa tinatawag na Morag Corridor sa pamamagitan ng matinding pagbobomba at paggamit ng heavy weapons. Dahil dito ay binabago nila ang anyo ng lugar para mapalawak ang kanilang kontrol. Kasabay nito ay may panibagong alok na ipinadala ang Israel sa Hamas. Dumaan ito sa tulong ng Egypt bilang tagapamagitan. Ayon sa alok, handa ang Israel na palayain ang 20 bilanggo na may habang buhay na sentensya, pati na rin ang daan-daang iba pa kapalit ng 10 bihag na buhay. Kasama rin sa alok ang isang pansamantalang tigil putukan na tatagal ng 45 days. Sa unang araw ng kasunduan ay nakapaloob din ang pagpapalaya kay Edan Alexander bilang espesyal na hakbang para sa mga alyadong bansa. Ang buong kasunduan ay hinati sa 4 na bahagi. Isa sa mga layunin nito ay simulan ng seryosong usapan tungkol sa tuluyang pagtigil ng labanan at ang unti-unting pagtanggal ng mga armas sa Gaza. Ngunit sa kabila nito, ayon sa isang mataas na opisyal, ay malayo pa ang pag-uusap bago tuluyang magkasundo ang dalawang panig. May isa ring matandang pinuno mula sa Hamas ang nagsabing ang buong panukala ay para lamang puwersahin silang sumuko. Nitong Lunes ng gabi, ayon sa mga ulat mula sa mga kalapit na bansa, opisyal nang natanggap ng Hamas ang panukala. Sinabi ng kung kanilang kinatawan na tinitingnan na nila ito bilang isang mahalagang issue para sa buong bansa. Dagdag pa nila, kailangan muna nila ng sapat na panahon para mag-usap-usap bago makapagbigay ng opisyal na sagot. Nabanggit din sa dokumento na bahagi ng alok ang unti-unting pag-aalis ng mga armas mula sa Gaza. Ang unang pagpapalaya ng bihag ay itinakdang gawin bilang tanda ng respeto sa isang dayuhang bansa na kaalyado ng Israel. Sa ikalawang araw ng planong tigil putukan, ayon pa sa ulat ay nakasaad na 5 bihag ang palalayain ng Hamas kapalit ng 66 na bilanggo na may habang buhay na sentensya, pati na rin ang mahigit 600 mula sa loob mismo ng Gaza.
May bago ring patakaran sa buong proseso dahil bawal na ang anumang parada o seremonya tuwing may pagpapalaya. Ang layunin nito ay maiwasan ang mga kilos protesta at maiwasan ding gamitin ng mga armadong grupo ang mga eksenang ito para sa sariling interes. Bilang kapalit ay magtatatag ng isang malinaw na sistema para masigurong ang lahat ng tulong ay diretsong mapupunta sa mga ordinaryong tao lamang na labis na naapektuhan ng gulo. Kapag naisagawa na ang unang pagpapalaya, ay saka pa lamang papayagan ang pagpasok ng mga supply para sa mga taong nawalan ng tirahan at pangangailangan. Sa parehong panahon ay ililipat naman ng Israel ang pwesto ng kanilang mga sundalo sa paligid ng lungsod ng Rafah na nasa hilagang bahagi ng Gaza upang kontrolin pa ang mas malawak na bahagi ng lugar. Gayunpaman, noong gabi ng Martes, ayon sa isang ulat mula sa isang kilalang news outlet, tinanggihan na ng Hamas ang buong alok para sa 6 na linggong pansamantalang tigil putukan. Ang kanilang paliwanag, wala pa rin daw malinaw na sagot ang Israel sa mga pangunahing kondisyon nila. Ang pinakamahalagang dahilan kung bakit tinanggihan nila ang alok ay dahil wala raw malinaw na garantiya mula sa Israel na ititigil na nito ang gera at aalisin ang lahat ng sundalo sa loob ng Gaza. Para sa Hamas, hindi ito basta simpleng kasunduan lang, kundi may kinalaman sa kabuuang kalayaan at kapayapaan sa kanilang panig. Sinabi pa ng isang opisyal mula sa Hamas na ang alok ay malinaw na nakatuon sa pag-disarm sa kanila. Ngunit wala namang malinaw na probisyon para sa tuluyang pag-alis ng Israel mula sa Gaza. Ayon sa kanya, mukhang pinatatagal lamang ng Israel ang proseso upang mailigtas ang mga bihag, habang patuloy pa rin ang pagsalakay nito sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Sa katunayan, habang lahat ng ito ay nangyayari, ay hindi rin tumitigil ang operasyon ng Israel. Araw-araw ay may mga bagong lugar silang kinokontrol at may mga bagong target silang binobomba. Pansamantala ring pinatitigil ang pagpasok ng anumang tulong para sa Gaza habang tuloy ang kanilang mga military operations. Sa gitna ng lahat ng ito ay bumisita mismo ang Prime Minister ng Israel sa hilagang bahagi ng Gaza upang personal na makita ang sitwasyon at ang progress ng operasyon. Subalit habang nagkakagulo sa lupa ay patuloy ding pinaghahandaan ang mga galaw sa himpapawid. Ayon sa mga balita, paparating na sa Israel ang isang malaking bilang ng mga bagong bala mula sa Amerika. Higit sa 3,000 uri ng mga pambomba ang inaasahang gagamitin para sa mga susunod pang hakbang ng Israel, hindi lamang sa Gaza, kundi pati na rin sa posibleng operasyon laban sa mga facilities ng Iran na may kinalaman sa paggawa ng nuclear weapons. At noong buwan ng February, ay kinumpirma ng gobyerno ng Amerika na inaprubahan na nila ang pagbebenta ng mga high-tech na military equipment sa Israel. Ang halaga ng lahat ng ito ay tinatayang aabot sa mahigit $7 billion. Ayon sa kanilang pahayag, layunin ng kasunduan na ito ay mapanatiling handa ang Israel sa pagdepensa sa sarili kung sakaling lalala pa ang sitwasyon sa Middle East. At kung babalikan natin ang mga nangyari nitong mga huling araw, lalo na ngayong linggo, ay mapapansin natin na may mabigat at maselang sitwasyon na unti-unting lumilinaw sa pagitan ng Iran, Amerika at Israel. Isa sa mga pinaka-pinag-uusapan ay ang pagbubukas ng direktang pag-uusap sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Isang bagay na dati ay halos hindi maisip na mangyayari. Ngayong buwan mismo, ilang araw na lang ang bibilangin at maghaharap na ang dalawang panig sa Oman para subukang ayusin ang kanilang sigalot at baka sakaling makabuo ng bagong kasunduan. Kahit may iba pang bansang kasali sa mga pag-uusap ay malinaw na ang paghaharap na ito ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng buong rehiyon. Habang may plano ng pag-uusap ay hindi rin nawawala ang paglalabas ng mabibigat na banta mula sa panig ng Iran. Ayon mismo sa pinuno ng Iran, handa raw silang maglunsad ng mga pag-atake laban sa mga target ng Amerika at Israel kung sakaling hindi nila magustuhan ang magiging takbo ng pag-uusap. Nitong nakaraang araw lang ay may lumabas na pahayag na nagsasabing posibleng magkaroon ng agarang aksyon kung hindi nila makuha ang nais nila sa negosasyon. Sa ganitong kalagayan, napakahalaga ng tanong. Saan nga ba papunta ang lahat ng ito? Habang lumalala ang tensyon, si Pangulong Donald Trump ay patuloy sa pagtulak ng panibagong uri ng kasunduan na layong pigilan ng Iran na makagawa ng anumang nuclear weapon, hindi lamang pansamantala kundi pang matagalan. Ang gusto niya ay mapilitang bumalik ang Iran sa maayos na pag-uusap at makumbinsi na makipagtulungan sa ibang bansa sa paraang mapayapa at maayos. Pero sa kabila ng magandang layunin ng ganitong panukala ay may malaking tanong pa rin. Handa nga ba talaga ang Iran na talikuran ang kanilang nuclear program? Sa mga nakaraang taon ay ilang beses nang pumirma ang Iran ng mga kasunduan na nagsasabing ititigil nila ang paggawa ng armas. Ngunit sa totoo lang,
Kahit pa bumagal ang kanilang kilos ay hindi naman talaga sila tuluyang tumigil. Ngayon ay mas ramdam ang bigat ng pressure. Mas malakas ang banta ng mga parusang pang-ekonomiya at mas malapit sa posibilidad ang isang direktang labanan. Ngunit kung sakaling pumayag agad ang Amerika sa isang kasunduan na hindi naman lubos na tinitiyak ang pagbuwag ng kakayahan ng Iran sa paggawa ng armas, ay baka muli na namang umikot ang mundo sa parehong problema. At baka nga sa mas maagang panahon pa. Ito ang dahilan kung bakit lubos ang pagkabahala ng Israel. Para sa kanila, hindi na dapat maulit ang mga pagkakamaling nangyari noon. Kung hindi mapipigil ang Iran ngayon, ay posible raw na sa loob ng 2 o 3 taon ay bumalik ang banta. At baka huli na ang lahat para gumawa ng aksyon. Subalit hindi lang ang Israel ang nag-aalala. Maging ang mga bansang tulad ng United Kingdom, France at Germany ay nagpahayag na rin ng kanilang pagdududa. Ang kinatatakutan nila ay baka gamitin lang ng Iran ang bagong kasunduan bilang pantakip mata, kunwari susunod sila ngayon. Pero kapag wala na sa pwesto ang kasalukuyang liderato ng Amerika, ay itutuloy lang nila ang kanilang dating plano. Kaugnay din naman nito, ayon sa mga tagamasid, ito raw ang pinakaangkop na panahon para umaksyon. Sa ngayon ay humina na ang Iran. Nawalan na sila ng ilang malalakas na taga-suporta at ang kanilang impluensya sa mga grupong sumusuporta sa kanila sa paligid ng Israel ay nabawasan na rin. Kaya kung kailangang may gawin, ito na raw ang tamang pagkakataon. Ngunit kung hindi magtagumpay ang negosasyon o kung ito man ay hindi sapat upang pigilan ng Iran, ay posibleng mapilitang kumilos ang Israel kahit mag-isa. Kahit pa hindi ito sinasang-ayunan ng Amerika. Hindi ito ang gustong mangyari ng karamihan. Pero kung wala ng ibang paraan, ay handa raw silang gumawa ng sariling hakbang para protektahan ang kanilang bansa. Samantala, habang nagpapatuloy ang tensyon sa labas, ay may isa pang usapin na nagbibigay ng kaba sa loob. Ito ang mga buwis na ipinataw sa mga produktong galing Israel. Sa ilalim ng dating pamahalaan, ay may mga buwis na naipatupad sa mga produktong inaangkat mula sa Israel at hanggang ngayon ay wala pang malinaw kung ito ba ay aalisin, babawasan o mananatili. Malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng Israel, lalo na at umaasa sila sa kita mula sa mga produktong inaangkat sa ibang bansa, lalo na sa larangan ng teknolohiya. Kahit pa maliit lang ang porsyento ng dagdag na buwis, ay malaki na ang epekto nito sa mga negosyo. Dagdag pa rito habang abala ang mga diplomatic officials ay hindi rin tumitigil ang gulo sa mga borders. Nitong linggo lang ay bumisita si Prime Minister Netanyahu at Defense Minister Katz sa Gaza Strip. Layunin ng kanilang pagpunta ay upang ipakita na hindi na sila aasa sa ibang bansa para protektahan ang sarili. Ayon sa kanila, ayaw na nilang maulit ang nangyari noong October 7. Dahil dito ay balak ng Israel na magtayo ng mga bagong pwesto sa loob ng Syria at Lebanon. Gagawin nila ang lahat ng kayang gawin upang hindi na makabangon muli ang Hamas at hindi na muling makapinsala. Ngayon ay dumako naman tayo sa hilagang bahagi ng mapa, kung saan may panibagong kaganapan na naglalagay ng pressure sa grupong Hezbollah. Nitong Martes ng hapon ay kinumpirma ng tagapagsalita ng Israel Defense Forces na napatay sa isang airstrike ang isa sa mga pinuno ng operasyon ng Hezbollah sa bayan ng Aitaron sa Southern Lebanon. Ang pinaslang ay isa sa mga leader na may mahalagang papel sa kanilang operasyon at ang kanyang pagkawala ay malaking dagok sa kanilang plano. Ayon sa ulat, sinisikap ng Hezbollah na muling magtayo ng mga kampo at base sa mga karatig bayan sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtulong bilang humanitarian groups. Ngunit sa ngayon hindi na madaling malinlang ang mga mata ng mga nagmamasid. Napansin na ito ng iba't ibang bansa at maging ng mga opisyal ng Lebanon mismo. Kamakailan lang ay bumisita sa Lebanon ang isang kinatawan mula sa Amerika. Matapos ang kanyang pag-uusap sa mga lider ng bansa, ay naglabas ng pahayag ang kanilang foreign minister na nagsasabing walang matatanggap na tulong o suporta ang Lebanon mula sa ibang bansa hanggat hindi nila nakokontrol ang lahat ng armas sa hilaga at timog ng Litani River. Ito'y tahasang panawagan na tanggalin na ang kontrol ng Hezbollah sa mga lugar na yun. At ngayon 5 buwan matapos ang huling kasunduan sa pagitan ng magkabilang panig, ay matagumpay na naipatayo ng Israel ang 5 bagong outpost sa mismong loob ng Lebanon. Karagdagan pa rito, matapos ipahayag ang opisyal na pagtatapos ng malawakang labanan sa Lebanon, ay isang serye ng mga operasyon ang agad isinagawa ng Israel laban sa mga grupong lumalabag sa ceasefire agreement. Sa mga aksyong ito, mahigit sa 130 katao na pinaniniwala ang sangkot sa terorismo ang napatay. Ayon sa mga tagapagsalita ng Israel, hindi na katulad ng dati ang kanilang mga patakaran dahil ngayon ay mas mahigpit at mas mabilis ang kanilang tugon
sa sinumang susubok labagin ng katahimikan. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito na seryoso ang Israel sa pagpapatupad ng bagong sistema ng depensa at ayaw na nilang palampasin ang kahit anong banta sa kanilang seguridad. Kasabay ng mga kaganapang ito ay nagsalita si Pangulong Joseph Aoun ng Lebanon sa isang panayam sa ibang bansa. Dito ay inilahad niya ang paninindigan ng pamahalaan kaugnay ng panawagan mula sa ibang bansa na tanggalin ang mga armas ng grupong Hezbollah. Sa halip na puwersahan, sinabi ni Aoun na ang plano ay pag-isahin na lamang ang grupo sa loob ng Lebanese Army sa mahinahon at mapayapang paraan. Layunin daw nitong mapanatili ang kaayusan sa loob ng bansa at iwasan ang muling pagsiklab ng digmaan. Bilang dating pinuno ng kanilang sandatahang lakas ay iginiit ni Aoun na hindi magiging hiwalay ang Hezbollah kung sila ay mapapabilang sa hukbo. Sa madaling salita, kailangang sumunod ang mga miyembro ng grupo sa mga alituntunin ng regular na militar. Dagdag pa niya, wala pang planong makipagkasundo sa Israel sa ngayon, kung kaya't ang sitwasyon sa hilagang bahagi ng bansa ay patuloy na binabantayan. Samantala sa Syria naman ay isang malaking pagbabago ang inaasahang mangyari. Ayon sa ilang opisyal mula sa Estados Unidos, sa loob ng 2 buwan ay magsisimula na ang pag-alis ng ilan sa kanilang mga sundalo sa lugar. Hindi ito ang unang pagkakataon na nabanggit ang ganitong hakbang dahil matagal na rin itong inihayag ng Pangulo ng Amerika. Isa sa mga layunin ng planong ito ay ang muling pagtutok ng Estados Unidos sa iba pang bahagi ng mundo at ang pag-asa na unti-unti na ring bumuti ang kalagayan sa Syria. Ngunit habang unti-unting umaalis ang mga sundalo ng Amerika, ay mas nararamdaman naman ang paglapit ng Turkey sa ilang teritoryo ng Syria. Ito ang dahilan kung bakit nababahala ang Israel. Ayon sa isang opisyal, kahit bahagi lamang ang pag-alis ng mga sundalo, maaring magkaroon ito ng malaking epekto sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Lalo na ngayon na tila may kagustuhan ang Turkey na kontrolin ang ilang base militar sa loob ng Syria, bagay na hindi ikinatuwa ng mga karatig bansa. Sa kasalukuyan ay may mga American forces na nakapwesto sa mga lugar sa silangan at hilaga ng Syria. Ang kanilang layunin ay pigilan ang pagkalat ng mga grupong gumagawa ng kaguluhan at panatilihin ang kaayusan. Ngunit kung sakaling tuluyan silang umalis, ay nangangamba ang Israel na baka gamitin ito ng Turkey bilang pagkakataon upang palawakin ang kanilang impluensya, lalo na sa mga lugar na dati nang mainit sa tensyon. Kamakailan lamang ay nagsalita ang Pangulo ng Turkey na si Recep Tayyip Erdogan. Ayon sa kanya, ang anumang gulo na mangyayari sa Syria ay may direktang epekto sa kanilang bansa, hindi lamang sa kaligtasan kundi pati na rin sa kanilang ekonomiya. Dagdag pa niya, hindi dapat hayaan na muling mahati ang Syria o ibalik ito sa madilim na yugto ng kaguluhan. Ayon sa mga tagamasid, ang pahayag na ito ay maaring patama sa mga bansang hindi sang-ayon sa pagkilos ng Turkey sa lugar. Dahil dito ay nagbigay ng babala ang Israel. Ayon sa kanila, kung sakaling makuha ng Turkey ang mga base militar sa Syria na kilala bilang Tadmor at T4, ito ay maituturing nilang paglabag sa hangganan. Kapag nangyari ito, hindi malayong magbunga ito ng direktang sagupaan o military action mula sa Israel. Upang mapigilan ang ganitong senaryo ay nagkaroon ng pagpupulong ang mga kinatawan mula sa Turkey at Israel sa isang bansa sa Middle East. Doon ay tinalakay ang posibleng pagbuo ng kasunduan para sa tamang koordinasyon at pag-iwas sa hindi inaasahang banggaan, katulad ng kasunduang ginagamit noon sa pagitan ng Israel at isa pang bansang malapit sa rehiyon. Subalit 2 araw lamang ang lumipas ay muling nagbigay ng pahayag si Erdogan. Tinawag niyang terrorist state ang Israel at inakusahan ito ng pagkasira ng pagkakabuo sa loob ng Syria. Ayon sa kanya, sino man daw na muling mananakit sa mamamayang Syrian ay dapat maghanda sa magiging kabayaran ng kanilang aksyon.